Ano-ano nga ba ang 10 lahi or bansa na mayroong pinagpalang alaga sa lahat? Super tutok na sa Super Dritch TV! Super wow! Sa kaalaman. Sinubukan nga ng ilang mga siyentipiko ang pag-aaral na matukoy ang pandaigdigang average na haba ng isang nakatayong alaga. Bagamat iba't iba ang mga konklusyon, ang average na haba ng ari ng lalaki ay karaniwang kinakalkula na nasa pagitan ng 12.9 cm or 5.1 inches at 13.92 cm or 5.5 inches. Bagaman maraming pag-aaral ang nag-imbestiga sa posibleng koneksyon sa pagitan ng taas at haba ng alaga, ang mga ugnayan at napatunayang baliwala. Pinabulaanan din ng mga pag-aaral ang matagal na paniniwala na ang laki ng alaga ng isang lalaki ay maaaring matukoy ng hindi direkta sa pamamagitan ng pagsusuri sa laki ng kanyang kamay o sapatos. Bagamat ang ilang pag-aaral na naghahambing sa mga haba ng iba't ibang mga daliri ay nagsasabing mayroong kaugnayan. Natukoy naman sa ibang pag-aaral na ang ilang mga babae ay hindi pinapahalagahan ang haba, kundi ang pagkabilog or circumference ng ari or alaga ni Kuya. At narito na nga ang 10 bansang nangunguna na may pinakamahabang average na laki ng alaga. At number 10, Cameroon, na mayroong 16.65 centimeters or 6.6 inches. At number 9, Colombia, na mayroong 16.75 centimeters or 6.6 inches. At number 8, Lebanon, 16.82 centimeters or 6.6 inches. At number 7, Venezuela, na mayroong 16.93 centimeters or 6.7 inches. At number 6, Nigeria, na mayroong 17 centimeters or 6.7 inches. At number 5, Ghana, na mayroon silang 17.31 centimeters or 6.8 inches. At number 4, Republic of Congo. Sila ay mayroong 17.33 centimeters or 6.8 inches. Pamangatlo or at the top 3 ay ang Ecuador, na mayroong 17.59 centimeters or 6.9 inches. At the number 2 spot, Democratic Republic of Congo. Sila ay mayroong 17.93 centimeters or 7.1 inches. At sa number 1 spot, sila ay ang mga taga Sudan, na mayroong 17.95 centimeters or 7.1 inches. Sa kabila nga ng mga karaniwang paniniwala, ang lahi ay may kaunting epekto lamang sa laki ng kanilang ari or alaga. Natukoy ng isang pag-aaral noong 2014 na higit sa 1,600 na lalaki na ang pagkakaiba sa average na laki ng ari ng laki sa pagitan ng puti, itim, Asian, Native American at Pacific Islander or Hawaiian na lalaki sa US ay nag-iiba ng wala pang 1 pulgada. Bagamat makikita ang mga bahagyang trend sa rehiyon kapag inihahambing ang data ng isang bansa sa isa pa, ang mga pagkakaiba ay karaniwang itinuturing na banayad sa pangkalahatan, lalo na kung hindi mapagkakatiwalaan ang set ng data tulad ng ipinaliwanag natin. At bagamat higit pang pananaliksik ang kailangan, ang ilang mga pag-aaral ay nagpahiwatig ng mga posibleng koneksyon sa pagitan ng kapaligiran o hormonal na mga kadahilanan at laki ng kanilang alaga. Sa panahon ng mas bata at pagdadalaga ng isang tao, ang hindi wastong nutrisyon ay maaaring makaapekto sa pag-unlad ng kanilang ari.
Ang mga pagkagambala sa endocrine na maaaring sanhi ng pagkakalantad sa mga pestisidyo, plasticizer at maging sa mga likas na pinagmumulan ay maaaring negatibong makaapekto sa pag-unlad ng ari. Ang pagkakalantad sa polychlorinated biphenyls or PCBs, plasticizer o ilang partikular na gamot sa fertility sa panahon ng pagbubuntis ng isang ina ay maaaring magpababa ng laki ng ari ng kanyang mga supling. Maaaring paliitin ng ilang mga radiation therapy ang mga alaga ng lalaki ng mga nasa hustong gulang. Sa wakas, napagmasdan ng isang pag-aaral noong 2016 na ang mga lalaking tinuli bilang mga bagong silang ay may posibilidad na magkaroon ng bahagyang mas maliit na ari. At yan na nga ang top 10 sa ating listahan sa may mga 10 bansa o lahi na may mga pinagpalang alaga sa lahat. Wala man dyan ang Pilipinas or mga Pilipino, maaari pa rin itong magbago sa paglipas ng panahon. Salamat sa pagtutok sa Super Dritch TV! Super wow sa kaalaman!